Sumala sa panahon ug dapit nga imong ginapuy-an, ikaw nakakita, nakadungog ug nakapamatuod sa mga pag-antos, mga kalisod, mga pagdaog-daog ug pagpanamastamas ug pag-abuso sa katungod ug dungog sa tao. Ikaw nangutana, kanus apa ba kahatagan kinig kasulbaran, solusyon kining tanan? Kanus apa ba di ay mabatnan ang tinuod nga kalinaw, tinuod nga hustisya ug tinuod nga kalipay? Ikaw madasig, tungod kay adunay pasalig o mga saad sa pangulo nga politikanhon nga kuno sila mo serbisyo, sila mo alagad, apan ang tanan nabalitan. Tungod sa manggad, propidad, ang moralidad sa mga pipila nga anaa sa otoridad nabalitan. Ikaw mihangad sa Diyos nun nga katilingban, nagatuo nga diha makitaan ang kasulbaran sa mga suliran, mga lulan nga imong ginapasan. Apan hinay-hinay, imong nadiskubrihan ang kamatuoran nga ang gialagaran o ginipinsaan maudi ay ang ilang kaugalingon o personal nga mga katuyuan. Higala, ayaw og kaluya, ayaw walaa ang imong pagsalig, ayaw og kaguol, adunay maayong balita alang kanimo karon. Ang Iglesia Adventista del Séptimo Día o Seventh-day Adventist Church nagapahibalo kanimo nga ang imong gipangita o gikinahanglan imong makaplagan pinaagi ni ini nga tulumanon. Tingog sa paglaom ug karon ania ang imong alagad. Strength when I am weak, you are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as so precious dread, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all.
Amahan namo nga naka sa mga langit, nining mga oras sa karon, kami nagaampo alang sa bulaton nga gipial nimo sa matag usa, labi na sa mga among pinalangga mga listener sa tibuok kalibutan, mga supporter niini nga bulaton sa LCM kung the Loud Cry Ministry. Ikaw magapakamaayo sa mga buhat sa ilang mga panguma uban pa negosyo nga kini nga bulaton masuportaran Ginoo sa kanunay ug hantod sa iyong pagbalik. Panalingi ang tanan nga ang mga listener nga nagapaminaw sa tibuok kalibutan ug ang mga kaigsunan nga nagasupport niini nga sa ingon niya na Ginoo malahotayon maisugon ngumulahotay sa pagsuporta nini nga ministry sa The Loud Cry Ministry. Busa ni among ginasalig kanimo ang tanan amahan nga ikaw magauban ka namo hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Salamat sa pagtubag nimo sa mga pag-ampo kining tanan mo gipangayo tuwan nga madawat sa ngalan ug gahom Hesukristo nga manluwas. Amen. Mga pinanggana ko mga kaigsunan, malipayon na usab nga laing yugto na usab nining panahona nga mag-uban ta ning atuang turmanong tingog sa paglaom special edisyon. Nga din magatagik sa pulong sa Dios nga naplastar ng daan, nasulat dinhi sa tuang Sabbath School Quarterly Lesson nga gihan-ay kini sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. O ang atong suheto karon mga pinangga kong igsuon mao kining discipling the powerful. So ato na pong sundon og tun-an nato kauban sa tuang lesson kung giunsa paghimo ni Kristo nga mga tinun-an ang mga gamhanan o naas katungdanan. Ang atong memory text mga pinangga kong mga kaigsunan ato makita sa Acts chapter 6 verse 7 nga nagkanayon, the word of God continued to spread. The number of the disciples increased greatly in Jerusalem, and a great many of the priests became obedient to the faith. So ay mo makita dinhi karon mga higala nga human si Kristo mikayab ngadto sa langit. Ang mga apostoles were very effective and powerful sa pagpatubo, pagpadaghan sa ilahang population sa mga tumutuo ni Kristo, first in Jerusalem and the uttermost part of the earth. Ang mga disipulo, mga pinangga kong mga kaigsunan, nakabaton og kusog, nakabaton og kaisog, og kaligon, isip mga martir, nining silang pagwali sa may balita, o silang pagtuo kang Kristo. Tungod kay ang grasya sa Dios gibubo ngadto kanila sumala sa ilang pagpanginahanglan. Ang saad sa Dios mga pinangga kong mga kaigsunan, iyang gituman. He promised to fortify them with the power of the Holy Spirit. Nagsaad ang Dios nga tagaan sila gahom sa balang espiritu. Human na dawat sa mga apostoles ang maong gahom mga kaigsunan. Si San Pedro, si Juan, dito sa tubangan sa konsiho sa Sanhedrin, nagapamatuod mahitungod kang Kristo. Sumala sa buhat 4 versikulo 13, imuhang mabasa mga pinangga kung mga kaigsunan, when Peter and John testified before the Sanhedrin Council, men marveled and they took knowledge of them that they had been with Jesus. So ang mga tao dito sa Sanhedrin, mga professionals, mga naas katungdanan, samtang ilang ginalitis pag-ayo sa hukmanan, si Pedro, si Juan ug ang mga apostoles, the more sila nakahibalo sa kamatuoran nga kadtong mga pulunga nga gipangwalis mga apostoles gikan iya ni Ginoong Hesukristo. Si San Esteban mga pinangga kong mga kaigsunan. Si San Esteban sumala sa nakasulat nga ang tanang mga tao nga nagatlingkod didto sa konsiho nagatutok kang Esteban. Nagatutok kang Esteban og nakit-an ang iyang himaya samtang giimbestigar si San Esteban. Nakit-an ang himaya sa Dios diha siyang nawong. Ug ang iyang panagway daw manulunda niadtong tungura mga pinangga kong kaigsunan. Og tungod sa maong kaalam nga naa kang San Esteban, ang mga council members dili makasupat sa mga pangatarungan ni San Esteban. Mabasa na sa Acts chapter 6 verse 10 to 15. Si San Pablo usap mga higalag kaigsunan matod pa niya siyang sinulatan sa Acts chapter sa 2 Timothy chapter
4 verses 16 and 17. Matod pa ni Paul, at my first defense, no one took my part, but all forsook me. But the Lord stood by me and strengthened me, that through me the message might be fully proclaimed, and that all the Gentiles might hear, and I was delivered out of the mouth of the lion. Sa imong mapamalandong mga higalag kaigsunan, ngano nga nagmaisugon si Juan o si Pedro ka mga apostoles nga moatubang sa ilang trial dito sa hukmanan sa Sanhedrin. Ngano nga si San Esteban nisiga ang iyang panagway nga daw manulunda sa kahayag sa himaya sa Dios samtang giimbestigar siya sa council mga higala. Si San Pablo man nag-explain nga sa panahon nga gitaral siya sa hukmanan, walay mga kaigsunan nagpabilin kaniya. Gibiyaan siya sa mga kaigsunan, ang Dios na lang ang nahabilin diha kaniya nga nagtindog tapad sa iyang kiliran. Mauna ang posibleng maagian sa mga katawhan sa Dios sa mga kaigsunan. Kung kaniadto ang mga apostoles na hiagom sa pagtaral sa mga hukmanan, kung kaniadto ang naas katungdanan mo ay nagasupak sa pagwali sa may balita, bisan pa ang mga pangulo sa iglesia, ang authority of the church, nagasupak sa pagwali sa may balita, o ang gobyerno nagasupak sa pagwali sa may balita, brethren, I would like to tell you, possibly nga maupoy mahitabo sa atong panahon sa ulahing mga adlaw, that those people whom we're respected for, who are in the authority, will what? Maoy mo supak, mubabag sa pagwali, mga pinangga kong kaigsunan. Taas kayo ang panahon, mga higala, sa pagpasabot ni Kristo sa mga apostoles, ug unsaon pagtahod ang gobyerno. Unsaon pagtahod ang mga tao nga naas katungdanan. Unsa po'y rule sa government, mga pinangga kong mga kaigsunan. Kitapod nga mga ulipon nga naa sa ubos sa gobyerno, unsa po'y itong katungdanan nga ito kanila. Higalag mga pinangga kong mga kaigsunan, ang mga tao kinahanglan mutuman sa gobyerno. Yes. Bisag supak sa kabuton sa Dios, muna itong tunan karon mga pinangga kong mga kaigsunan. Sa Roma 13, Kapitulo 1, hangtod sa 7, mga kaigsunan, gusto lang ako i-share ninyo ang Romans chapter 13, verses 1 and 2. Kanila duha ka verses ako i-share kaninyo. Kamu nila tiwas og basa sa sumpay. Di ba? Yan nagkanayon. Let every soul be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and the authorities that exist are appointed by God. Therefore, whosoever resists against the authority resist the ordinance of God, and those who resist will bring judgment on themselves. Kining authority of governing authorities, my son, this may refer to the government, this may refer to an institution, to the employer of the employment where you are, any kinds of authorities that God has set and established. Pwede governing office or body sa iglesia, ma-refer ni siya sa tanan mga pinangga kong mga kaigsunan. And Paul said, they are established from God. Paul said, they are authorities appointed by God. Kanang established from God, appointed by God, mga kaigsunan, bugat na nga statement. We need to obey the government. We need to obey the leadership because they are appointed, ordained, and established by God. Bisan patuod sa panahon ni Kristo, mga kaigsunan, nga grabe ang oppression, ang brutality sa Roman Empire. Pinaagi sa iyang mga puppet government nga mas grabe pa ka-brutal kaysa Roman government itself. Ang mga katawhan gipang linibok ka mga tao nitong panahon na gipang priso nga way hustisya. Grabe ka worst, mga kaigsunan, ang government sa pagan Rome. Pero what was very interesting, sa Luke chapter 20 verse 25, nagkanayon si Jesus Christ.
And he said to them, render therefore to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. Buti pasabot mga pinangga kung kaigsunan nga despite of this wrong management, abusive management, grabe nga pag-abuso nga katungdanan mga kaigsunan, but still Jesus Christ was teaching the people not to rebel against the government. Nagtudlog hapon siya nga iuli nga to kang Caesar. Labi na gyud sa gitawag og civil disobedience, Christ did not bring that unto the people. Christ is not a supporter of civil disobedience. Wa siya mag-ingon nga ayon na maghatag sa inyong buhis sa gobyerno, kaya dautan ang gobyerno. The same to the church. To the church, sometimes na ay mga abusive manifestations on the part of the leadership of the church. But Christ still said, bring unto Caesar's the things that belongs to Caesar, and to God the things that belongs to God. Iuli ang halad, ikapulo, iuli po ang mga buhis sa mga kaigsunan. Maray na kanindot mga kaigsunan, it was a demonstration of the kingdom of Christianity. Pero si Ellen G. White, mga kaigsunan, sa Testimonies for the Church, Volume 6, page 402, doon na po siya gihatag mga kaigsunan ng warning. Applicable kini siya to any kinds of leadership. Applicable kini siya to any kinds of government authorities. Ma-institutional man, ma-state government man, ma-church government man, ma-organized church leadership man. Paminawan ninyo ang statement ni Sister Ellen White. Usbon ko, Testimonies for the Church, Volume 6, page 402, nagkanayon. The people of God will recognize human government as an ordinance of divine appointment and will teach obedience to it as a sacred duty within its legitimate sphere. But when its claims conflict with the claims of God, the Word of God must be recognized as above all human legislations. Thus saith the Lord is not to be set aside, for thus saith the church or the state, the crown of Christ is to be uplifted above the diadems of earthly potentates. Surayan na ito Bisaya, mga kaigsunan. Matod pa rin ang mga katawan sa Diyos, kinahanglan mo tahod sa mga panggoberno, isip, mga ordinado o tinudlo sa langit nun nga pagtudlo. Kinahanglan ang matag-usa mutuman sa mga teachings nini. Apan, kung ang iyahang mga pagpangtudlo o ang claim sa maong leadership or government, supak sa balaang kasulatan, kinahanglan atong ipalabaw ang pulong sa Dios kaysa tinawhanon nga mga dekreto, kaysa mga tinawhanon nga mga policy. Kay mao kini ang giingon sa Dios, dinahanglan dili na to ihiklin ang iyahang pulong, unya atong ipalabaw ang policy sa iglesia, balaod sa gobyerno. Kinahanglan ang korona ni Kristo atong ituboy sa nga tanan nga mga diadema, kumparar sa mga diadema ni ining yutan-on nga kagamhanan. Di ba tama? Yes. Tanawa si Kristo, mga kaigsunan, sa dihang encounter siya, gisupak siya sa mga parisiyog, mga iskriba. Sa panahon ni Kristo, people who are in the authority was so hostile against him. Supak kayo kang Kristo, mga kaigsunan. Pero misa makakita o controversy. Kaya ginapangitaan siya sayop sa mga parisiyog, mga iskriba, o sa mga naa sa Sanhedrin. Basahon ni mo Matthew 12, 1 to sa 16. Kamu nalay basa mga pinangga ko mga kaigsunan. Nahitabo nga si Kristo gang yung mga apostoles gipanggutom. Nakaagi sila og dako kayong wanang sa anihonon nga mga trigo. Sabadon dako, nangaon sila mga kaigsunan. Nangutlo, gikaon ang ilang mga kinutlo.
Ang mga Parisiyo, niadto ngadto kang Kristo ningon, hey, magtutudlo, di ba? Supak sa balaod sa adlawng Sabado, ang pagkutlo o guhay? Anong gitugutan nimo sila? That was an authority of the government. That was an earthly authority. That was an authority of the church leadership. Pero kabalo kag yun sa paghandle ni Kristo ang problem, mga kaigsonan. Iyang gitubag, Mark chapter 2 verse 25. But he said to them, have you never read what David did when he was in need of hunger and hungry? He and those with him, how he went into the house of God in the days of Abiathar, the high priest, and ate the shewbread, which is not lawful to eat except for the priest, and also gave some to those who were with him. So gihandol ni Kristo, mga kaigsunan, ang problema against the people who are in power by using what was written in the scriptures. Buti pasabot, mga kaigsunan, nga bisag naa pa ka sa katungdanan, wala magpasabot nga you can manipulate over than the Word of God. Bisan pa ko sa ranggo nimo sa nasod, bisag presidente pa ka sa Pilipinas, let it be that the Word of God will stand higher than you. How much more in the local church? How much more in the church organization? Bisag unsa pa imong katungdanan wherever you are, the Bible is the supreme rules and regulation. Ang pulong sa Dios may mulabaw, mga pinangga ko, mga kaigsunan. Don't forget, again, sa paghandle ni Kristo sa mga questions sa people of authority, people of in power, yun sa niya paghandle, go back to the Bible. May source sa yahang pasabot ngadto kanila with regards to the discussion of the Sabbath. Sa atong panahon karon, mga kaigsunan, sayon ra kay ta mobalik sa mga kagahapon. Sayon ra kay ta mobalik sa balaang kasulatan if our eyes are not blinded. If our ears are not deaf. We can still read and we can still listen the Word of God. Pero among the many Roman officers, there was one, the centurion. Nakakina-encounter si Kristo, mga kaigsunan, ng mga kadagkuan sa iyang panahon. Like Nicodemo, like many high-ranking military officers. But one of them was the centurion, the Roman captain, equivalent to our military position in our days. Sa diha nga ang centurion, mga kaigsunan, nakadungog mahitungod kang Kristo nga padulong siya niadto siyang dapit. Nag-order na siya mga tao nga i-wave ninyo ang dalan para kan Jesus Christ. O siya ka Roman officer, pero ning tuo siya sa Mesiyas nga iya sa mga Hudiyo. Bulahan siya, mga kaigsunan. Sa diyang pag-abot na ni Kristo, mga higala, iyang gidali-dali pag-explain nga to kang Kristo nga mo ni nahitabo sa akong ulipon, mo ni ako nahitabo, mo ni muna. Ingon si Kristo, muadto ko dito sa inyong dapit. Mabasa na, mga kaigsunan, sa Mateo 8:5-13. Kamu na lang po'y basag usap. Ingon si Kristo, muadto ko sa inyong balay. Ingon ang maong Roman guard, mga kaigsunan nga, ang Roman centurion, siya dili, pwede di na kinahanglan mo adto pa kas amo. You are in authority. Like me. I'm in the authority. Ang labaw na ako kasi i-command akong buhaton. Ako pod, centurion, ug usa po akong i-command sa akong mga subordinates, ila pong buhaton. Ikaw pod, kung unsay mong isulti karon, gatoo po ko, kung ingon kang mamaayo nga akong ulipon, mamaayo po siya dito sa iyang puluyanan. You see that?
ang iyang authority, mga pinangga kung mga kaigsuonan sa centurion, wala niya gibutang higher than Jesus Christ. Ang iyang pagka-powerful man, iyang giput under the authority of Jesus Christ. Pagkanindot, mga kaigsuonan. Matod pa niya, di na kinanglan Ginoo. O kung sa may sulti, mahitabo na dito sa kong anak. Kami bitong sa may sulti, tumanon na sa mga ulipon. Ikaw pod, you are higher than me. You are in authority. When you speak, it shall be fulfilled. What a great message, mga kaigsunan. When we are in the power, in the position, in the authority, let it be that no matter how on the highest rank where we are, please place them under the feet of Jesus Christ. Kaigsunan, it was a selfless, self-abnegating power of the centurion. And that power na nasa centurion become so recognizing the power of Christ as higher than his. Sa panahon po sa mga kaigsunan silang gidakop na si Kristo. Mabasa niyo sa Matthew 25, 26, 57 to 68. Kamu na lang po ibasa diya. Dito na mga kaigsunan. Ang tanan ng mga sumusunod ni Kristo dito na, nagtanaw. Si Pedro ning deny na, ning limod na. Si Kristo ni atubang na siya sa most powerful in the land. Niatubang na siya sa mga monarchs, mga governors, mga priest. Ang pari, dito tanan, ang gobyerno nagkausa, nangita og mga depekto, mga aligasyon batok kang Kristo para mapatay si Kristo. Pero wa gyoy napalgan bisag usa nga tinuod, mga kaigsunan. Dunay duha ka tawo nga mikaya ni saka dito. Kamo sa inyong sumbong. Siya nagsulti siya nga gubaon iyang templo tulo ka adlaw, iyang bangunon ang templo. Ingon dayon ang high priest, tinuod ka, gisulti na ni mo na? Say yes, gisulti ko ka na. Gipamulong mo na. Ikaw ba ang Kristo nga anak sa Diyos? Gipamulong mo na. Muabot ang panahon nga ang anak sa tao magalingkod sa mga panganod, uban sa mga manulunda. Brethren, that was a pronouncement of judgment. Kung nato yung basahon mga pinangga ko mga kaigsunan, mudritso ta sa verse 63. Ito basahon. But Jesus remained silent. The high priest said to him, I charge you under oath by the living God. Tell us if you are the Christ, the Son of God. Yes, it is, as you say, matod pa ni Kristo. But I say to all of you, in the future, you will see the Son of Man sitting at the right hand of the Mighty One and coming on the clouds of heaven. Tinuod si Kristo mga kaigsuonan, nag-recognize siya sa earthly power. Nag-recognize siya sa earthly government. Iyang gitahod ang earthly authorities, pero nevertheless, nga iyang gikalimtan mga kaigsuonan, ang overall authority nga naa sa langit mga kaigsuonan. Iyang gipasabot. Inyo kung pagahukman karon, but someday, the coming of the Son of Man will happen and will be judging to all your wrong judgments. Higalag mga pinangga ko mga kaigsunan, yes, that was the final scenario at the coming of Jesus Christ. Mao na ng panahon na mga kaigsunan, at the coming of Christ, that the genuine disciples, like Jesus Christ himself, shall become faithful until death. Not faithful until disappointment, but faithful until to the last drop of their blood. They will call the listeners to decide and separate the wheat from the chaff.
and that wait shall celebrate, and the chaff shall mourn because of the judgment's punishment. Jesus Christ has announced the incoming judgment, and that was for the great harvest. Something, it was marvelous. Because prior to the judgment, according to our K-text, if you can remember, Acts chapter 6, verse 7, mudaghan. Ha? Can you remember? Ato basag balik mga kaigsunan? Matud pa. The word of God continued to spread. The number of the disciples increased greatly in Jerusalem. And a great many of the priests became obedient to the faith. The same will happen prior to the coming of Jesus Christ. There will be a great explosion of the believers. The gospel will ring wherever you will be in the earth. Let's go back to the early explosion of Christianity. Pinakaunang pagbuto sa Kristyanismo, mga pinangga ko mga kaigsunan. That happened in Jerusalem. By persecution, pinagi sa mga pagpanglutos, the more nga may kuyanap ang maayong balita, mga kaigsunan. Ang pagkabungkag sa mga katawhan sa Diyos, gikan sa Jerusalem, maoy pamaagi nga gipanalangin hinuon sa Ginoo nga ma-spread out ang pagwali sa mayong balita. And according to the record, every barangay, every villages nasudlan sa mensahe during that time. And it was a seed time. And someday, when Christ shall come again, shall be the harvest time. Sabi ninyo mga pinangga ko, mga kaigsunan, sa kinabuhi ni Paul, can you remember? Gitaral siya sukmanan, si Paul. Gipriso. Kasi naitabo. That was during the time of Governor Felix. Ang tuyo, mga higalag kaigsunan, para mababagan ang pagwali ni Paul. Hangtod, nahawa na lang si Governor Felix, ang nipuli si Festus. Arang-arang ugamay si Festus, mga kaigsunan, sumala sa record. Pero kulang lang siyang political willpower sa pag-release ni Paul. Pagbisita ni King Agrippa, mga kaigsunan, o kauban siyang sister na si Bernice, nga kaliwat ni Herodes during that time. Nangayo si Paul, nangahangyo sila nga makig-ojin sila kang Paul. Unfortunately, like their ancestors before them, they rejected the invitation of salvation. Ilanggi sa likway, mga kaigsunan. And Paul, similarly, facing the same rejection, the same persecution. Pero, ang kinabuhi sa mga apostolis ni adtong panahona, mga kaigsunan, nagapaila that the power of God is ought to be followed than any human authorities. Even though it means death, but still they obeyed the word of God rather than man. There is coming a day when the heartache shall come. No more clouds in the sky, no more tears to dim the eye. All is peace forevermore on the happy golden shore. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon
the promised land. What a day, glorious day that will be. There'll be no sorrow there, and no more burdens to bear, no more sickness, no more pain, no more burning over there, and forever I will be with the one who died for me. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see, and I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. What a day, glorious day that will be. Mag-ampo ta mga pinangga kong kaigsunan. Amahan namo nga ikaw sa mga langit. Daghang salamat Ginoo. Sa mensahe, sa pagpadasig, pagbag-o, paghatag ka na mugdugang kalikon. Nga magkinunsahay ang dagan sa panahon, magkakonplekto ang pamalaod sa tawhanong leadership, ngadto sa imong pulong, palabihon namong imong pulong. We will always go back to the Bible. Isip may supremo nga giya sa dalan sa pagkamatarong. Kini nga mga pulong, nga mensahe among kinabuhian labi na gyud sa laing mga adlaw. Ug ang mensahe mapakuyanap sa bisan diin nga mga suok hangtod sa uban ng mga dapit, daghang mga kalag nga maandam sa imong pagbalik. Amahan kami nga muyong ikaw magapanalangin tas ng mga naminaw karon, nagtan-aw karon, sa tanang mga nagasuporta ni nga programa, sa tanan nga mga crew nga naga-volunteers nining LCMBN. Panalangin po rin taon ang mga gadgets. Panalangin po rin taon Ginoo ang mga pangulo sa iglesia, mga pastors, nagdumala sa Mission Conference, Union Division Regional Conference, ang imong mga magbubuhat sa tibok naong sayuta, imong panalanginan. Hinaot Ginoong Dios kaming tanan, magkahiusa nga mubalik nga to sa balaang kasulatan, aron imong mensahe may mapadako hangtod sa kanturan. Salamat Ginoong Dios sa pagtubag nimo sa mga pagampo. Pasiluwa kami sa mga sala, kining tanan na magilauman nga madawat, pinagi sa ngalan ni Jesu Kristo, nga among maluluwas. Amen.